Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Kung Terry, yun nga yung katanungan namin, ano? Although yes, kanina nga na pagtibay na yung impeachment complaints at yung pinagkaisa, yung consolidated na articles of impeachment, bakit po nung panahon ng ICI ay may ang AMLAC na naging resource person din sa pagdinig ng House Justice Committee ay napa-freeze ultimo yung mga e-wallet accounts ng ilang mga personalidad ay napa-freeze po ng AMLAC. Are we seeing na may ganyan din posibilidad? Kung anong difference, anong pagkakaiba? Anong difference? Opo. Pwede po nga, yan na po yung magiging tunguhin ng pong AMLAC, no, doon sa mga accounts po ng mag-asawang Duterte Carpio. Lalo tigit yan po yung makikita po natin talaga yung massive inflows and outflows, no? 6.7 billion in total transactions and 4.4 billion in net flows. May angal mo yung abogado ni Attorney Carpio ngayong araw na ito, sabi nila, yun daw pong isang bangko, ang sabi nila hindi naman daw po 2 billion, kundi 2 million lang. Yung pong pumasok to po sa account ni Attorney Carpio. But again, even if baguhin mo natin yung numero, billion pa rin ho yung pinag-uusapan ho natin. So it doesn't make any difference whether a correction was made on the 6.7 billion in total transactions. Yun po yung unang punto na kailangan pong linawin. So, yan po tingin ko yung pwede yung maging next steps, no, ng AMLAC dito po sa mga accounts po ni Vice President Sara Duterte at ng kanya pong asawa. So, kung Terry, bali lumalabas, wala nang bearing kung magkaroon man ng changes. Kasi, di ba, may parang hinabol na sinasabi na, hindi yan yung ano hindi naman yung exact, yung tamang figura o figure dun sa mga accounts. So, whether ihabol man, may mga parang babaguhin kung ano yung numero nakikita, hindi na mahalaga yon. Again, sa totoo lang, yung po report itself, no, ang laman naman ho nun, they just noted the submission of the bank. So wala pa hong actual action na ginawa po yung AMLAC relating to it. Kaya nga ho nakita na natin sa summary po ng total transactions, 6.7 billion pa rin po yung pong pinag-uusapan natin. But even assuming na tama po yung submission ng bank at i-accept po na AMLAC yung pong pagkakamali, ang pinag-usapan pa rin natin dito, 4 billion. Hindi ba? 6.7 minus 2 billion is still 4.7 billion. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, para sa isang public official na meron pong 88.5 million na salary ng 2024, ang kanyang total transactions pa rin po sa kanya pong mga bangko, sila pong mag-asawa, ay 4.4 billion. So, malayo pa rin po sa salary po ng pangalawang Pangulo. So, that doesn't actually constitute as a defense for the Duterte Carpio couple. So ano yung pinapalabas nung kampo ni Attorney Manscarpio na meron daw kayong hindi inilabas na information? Ito na ba yan yung sinasabi mo? Hindi naman totoo yun kasi the AMLAC report was open for everyone to see. Oo. Hindi ba? So, kumbaga, it had always been there. Nakikita naman the document during the proceedings, no? So it was formally submitted to the committee. So there was nothing to actually not disclose. So, and again, I think as far as AMLAC is concerned, they just noted that particular submission at retained po that as far as AMLAC is concerned, during that time, 6.77 billion pa rin po yung pinag-usapan nating total transactions. Malaki pa rin po. And even if we remove it, sabihin natin, nabawasan ng 2 billion. Kasi meron daw hong error. Billion Hindi pa rin. 4 billion pa rin ho yun. Billion pa rin. Tama pa rin ba yun? Justified pa rin ho ba? Na yung pong public official na may 88.5 million na salin, meron pong 4 billion in total transactions? Parang hindi po. Speaking of justification, baka sabihin nila, bakit wala ba hindi ba kami justified na magkaroon ng ganyang klase ng laman sa bangko? Hindi ko alam. I think the document will speak for itself, no? Kasi the silence says 88.5 million. Yo. Ano ba yung mga negosyo nila? Mga nalulugi po mga negosyo, pinakita ko sa financial statements na ipinakita ko ng pagdinig. No? So,
hindi ho talaga kayang magbangga. Dito pong SALN at kita ng mag-asawang Duterte Carpio at yung pong kanila pong financial transactions no sa kanila pong mga bangko. Yun yung binabanggit ni Kong JJ Suarez eh. Iba yung, iba yung kwento do sa kwenta. Sa kwenta. Magkaiba. oo. Pero siguro very important po na at this point, ang detalye na lang po yan ng mismong articles of impeachment. Ang pinakamahalagang punto ngayong araw po na ito, tapos na po yung trabaho sa komite, nagkaroon po ng 55 votes sa komite, unanimous po yung decision to approve the committee report, the articles of impeachment, and the House resolution. We are going to plenary. We will impeach the Vice President by next week and we will go to trial. Hindi ko yan po yung pinakamahalagang punto na nangyari po ngayong araw po nito. Na-forward nyo na ho ba yung committee report sa Committee on Rules para maikalendary na sa Schedule. plenary? Oo. May schedule? Within the day po, ito po ay maipapasa na po sa mga opisina para maisa lang po ito sa pinakamaagang panahon sa plenaryo po bukas. Para makapagbukas na po ng deliberasyon. Paano yun? Bago ba yan dalhin sa Committee on Rules, kinakailangan mo ng bigyan ng mga kopya lahat ng mga congressmen? At saka si VP Sara Duterte. Tsaka si BP Sara? Hindi, yung po nga mga inaprubahang committee report, House resolution, saka articles of impeachment, magpapadala po sa lahat ng mga miyembro at kay Vice President Sara Duterte. Pag sa plenaryo, magkakaroon din po ng pagpapadala ng lahat po ng mga dokumento kasama po mga annexes at ebidensya kay Vice President Sara Duterte at sa lahat po ng mga miyembro. Bahagi po ito ng due process requirements na inilatag po ng Korte Suprema. So ano yun? Pag punta ng plenary, doon palang bibigyan ng kopya yung mga member ng House? Hindi, pagkalapag sa plenaryo, may kopya na ho yung mga Ayun. miyembro. So, as soon as maipasa na po ito doon sa mga appropriate na mga opisina, magre-reproduce na ho yan at ipapamigay na po sa atin pong mga kasamahan sa Kongreso. Ngayon. Ano pong sa tingin yung petsa na ito'y matatalakay sa plenaryo? Hindi, bukas ho. Ang expectation ho natin, magbubukas na po ng debate. Bukas na bukas. At by next week, magkakaroon na po ng botohan. Kaya ba na isang araw yan? Kaya ba na isang araw hindi. yan, yung deliberation sa plenary? We will see po. Siyempre, nakadepende po yun kung ilan po yung magpapahayag, ilan po yung magtatanong. Doon po sa atin pong committee sponsor, si Chairperson Jervin Lustro. Oo, Kong Terry, unahan ko na kasi malamang sabihin na naman ng mga ibang mga fake news peddlers dyan. Hoy, bakit next week mo magbubuto? Akala ko mo pwede nang pagbutuan sa plenaryo agad-agad. Ano pong bakit explanation? Bakit daw? Baka sabihin nila, naku, baka naghahanap pa ng buboto. Naku, baka totoo nga yung merong umaatras. Doon sa 55, ilan na lang kailangan nyo, bale? Ayun na 51? lang po yun. Actually, I think 51? 51 Oo. ang pinag-usapan na lang po nating mga miyembro para maabot po yung 106. No? Pero doon sa ting- 55, di ba, kung may mga ex-officio pa kayo dyan? Hindi, yan na po yun. Pinagsamang Yun na yun. miyembro at okay. ex-officio na po yan. Mhm. No? So, tingin ko yan po yung inaasahan ho natin. We are certain to get 106 by next week to impeach the Vice President. At So, sigurado na po yun. Ang tanong na lang po rito ay kung gaano pa ho kalaki o yung mga dagdag pa hong boto. Ang aming pong expectation, sana ho magpantay po sa 215 na nakuha ko nung nagdaan pong taon. Ayun, last year, yung mabilis na 215. Oo. Actually, mas mataas pa kasi alam kasi ko may mga humabol. Oo nga, May yung mga naalala ko humabol yun, pa, na parang diba? 20 pa nga. May higit pa yung mga humabol, di ba? Oo. Yun nga, Kong Terry, so how can we dispel itong mga nagbabalak na magpakalat ng mga fake news tungkol dyan? May lumalabas pa na may nag-withdraw daw ng Oo, may kanilang umatras daw. ng kanilang pirma. Ano ba 'yon? Kong Terry, nakarating ba sa Wala inyo? yun. Wala yun. Panggulo lang ho yun. Intriga lang ho yun. Kasi doon sa unang linabas na listahan, meron ng pangalan, Pierre Rodriguez. Wala naman hong ganong congressman na Pierre Rodriguez. Pangalawa, several po doon sa mga linista ho nilang 15 na mga miyembro po ng Kamara, andong kanina. So andun ho si Congressman Dumogan, andun ho si Congressman Emano, andun po si Congressman Colyantes, andun po si Congressman
Veloso Tuason at ilan pa hong mga napangalanan doon po sa 15 members no, na nag-withdraw supposedly. So, ibig sabihin, kung meron hong 5, tapos meron po hong peking pangalan, talagang intriga ho yun. Talagang fake news ho yun, hindi ba? Hindi lang yun. Talagang mahilig sila sa alias. Meron bang beer? Parang, maski nga palayo, wala naman tayo kailangang beer. Wala hong Bia Rodriguez. Meron lang po rito, Rufus, Maximo, at Leo Rodriguez. Hindi rin ho nila pwedeng sabihin na yung B ni na Rufus at Maximo Rodriguez ay Bier dahil iba ho yung B na middle name po nung pong magkapatid po na kongresistang iyon. So, Baka nung fake news Bufus. po talaga yan pong pinakawalan po nitong nagdaan. Hindi, wag na kayo masanay. Wag na kayo manibago. Masanay na kayo. From the beginning naman, yung iniimbestigahan nyo, puro mga peke rin yung pangalan eh. Merry Grace Piato. So as a separate point, actually, si Speaker D po ngayong araw na ito, kasama ko sa talumpati niya yung laban sa fake news. At sinusuportahan po natin ito. Kasi recently lang meron nung isang Facebook page, no, yung Peanut Gallery News Network, Media Network, nagpakalat ho ng fake news tungkol dun sa isang yung kuryente yung bill ng kuryente na tumaas daw supposedly from 700 pesos to 7,000 pesos, no? Pero upon closer inspection, yung po mga pinakita pong mga bills ay mga magkakaiba ho yung account numbers. So ibig sabihin, talagang hindi ho yun legitimate content. Disinformation operations ho yun. No, na pinakawalan po nung social media page po na yun. So ngayong araw po na ito, magpa-file po tayo ng House Resolution para imbestigahan po ito po disinformation operations ng PGMN consistent with the campaign of the Speaker para sa akin ho yung fake news sa atin pong bansa. Kasi talagang usapin ho yung mataas na presyo ng kuryente, kailangan ho tindigan ng atin pong pahamahalaan ito kung paano ho ito mapababa, pero hindi ho pwede na ang ginagamit pong mga content ay nakabatay sa kasinungalingan katulad po ng ginawa ng PGMN. No, lalo lang magugulo eh. Lalo lang magugulo. Namumroblema na nga yung marami, di ba? Tapos mamaliin pa yung information. Ayun na nga. Kaya siguro nandiyan kayo ngayon sa bill section, Kong Terry. Ano? Tama ba? Bill section yun ngayon? Isa ko ito sa mga opisina ng secretariat. No? So, pinipinala ho namin House Resolution kasi bukod doon sa gusto namin malaman yung extent ng disinformation operations ng PGMN, gusto rin ho namin malaman, pangalawa, yung kanila pong compliance sa tax rules, tax regulations. So, we will call on the Bureau of Internal Revenues kung nagbabayad ba ng buwis itong PGMN. At panghuli, we will also coordinate with the National Bureau of Investigation so that they will look into the entire extent of the disinformation operations of PGMN. Kasi I'm quite sure, baka hindi lang po ito tungkol sa presyo po ng kuryente. Baka sa iba pa hong mga bagay, they are undertaking disinformation operations. Company ba yan o sole proprietor? Social media page po yan. So we will look further into it, no? Kung ano po yung kanila pong activities. But quite certainly, ito pong content po nila regarding electricity rates na gumamit po ng magkaibang mga customer account numbers to para galitin yung tao. This is clearly fake news. This is clearly disinformation. And this is clearly within the campaign of the Speaker to fight fake news. May initial trace na ba kayo kung sino yung may-ari niyan? I think readily available naman kung sino yung may-ari at sino yung mga magkakasabwat dyan po sa PGMN. Ito po ba yung pagpapatuloy na ng pagsawata ng Kamara laban sa fake news? Ano kasi nung 19th Congress nagkaroon ng serye ng pagdinig. Ito na po ba yung pagpapatuloy noon, Kong Terry? Ito po yung first order of business, tingin ko. Kasi klarong-klaro yung pong disinformation. Wala naman tayong problema, halimbawa kung yung pong customer account number, for example, talagang it is the same customer account number na pinag-uusapan, talagang lumaki. Hindi ba? And dapat hong managot yung mga electricity providers po pagka ho ganon. At yung gobyerno mismo, kung wala ho siyang ginawa. Pero very clear ho yung distinction kita-kita sa video na magkaiba po yung account numbers nung pong 700 peso bill at yung pong 7,000 peso bill. So, I think kailangan panagutan ng PGMN po ito at nung pong content creator
na gumawa po ng video po dito. Kung Terry, balikan lang natin yung impeachment. From 7 articles of impeachment down to 4, no? Pag sumampa na ito sa Senado at tuloy-tuloy ma-convict si VP Sara, alin man dun sa 4 na yun, tawag ito, may conviction na kay VP Sara. Meron ng parusang or ano bang tawag doon? Paano bang maging mangyayari doon? Matatanggal na siya bilang Vice President. Tingin ko po, kailangan ho natin mag-convict on one ground. Ibig sabihin, lahat naman po ng grounds na 4 po na yan, very solid po yung evidence yan. Solid yung evidence on unexplained wealth, no? 6.7 billion in total transactions. Solid yung evidence on confidential funds misuse. 448 million ang pinapasoli personal sa pangalawang Pangulo. Confident ho tayo dun sa bribery. Talaga naman ho nagpamudmud ho ng pera sa Department of Education. Very confident ho tayo doon sa banta ng ating pong pangalawang Pangulo laban sa ating pong Pangulo, no? Dahil the video evidence is very clear. So I think we will be able to prove it at the level of the Senate, and hopefully we will be able to convict the Vice President. Parang suntok na sa buwan kung meron man siya malulusutan, ni isa man dyan sa 4 na articles na isasampan niya sa Senado, kung Terry. Ako naniniwala po talaga ako doon sa kalakasan ng ating pong mga kaso, no? Particular ito pong unexplained wealth, no? Dahil sa totoo lang, hindi ho talaga ma-imagine ng ating pong mga kababayan na ganito po yung extent ng pong mga pera na pumasok, lumabas, at yung mga tanong ho, saan ang galing, saan napunta. Ito po mga pera na ito na pumasok sa bank account ng mag-asawang Duterte Carter. O siya, sige, siguro abangan na lang namin. So tomorrow, pwede na siyang magsimula sa plenaryo. Ano po yung unang-unang mangyayari, Kong Terry? Magsa-start na ba kagad yung debates o ano po yung proseso? Magsisimula na po yan. The moment that it is introduced in plenary, magsisimula na po yung debate ng pong mga House members. So, inaasahan ho naman natin na magiging masigla yung pong talakayan dito. At tingin ko din naman masasagot po ng maayos ng ating pong chair ang mga tanong at makakatulong din po yung mga miyembro ng komite para makasagot. Alright. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,